kasama ko nga pala si Shin. Pwede niyo po ba kami kwentuhan ng paborito niyo pinupunta? Once upon a time, Isang araw, nasa madawag na kagubatan si Florante at nakatali sa isang malaking puno na naghoy siya at tumaraing dahil sa paghihirap na kanyang dinaranas. Tagpuan siya ng dalawang manunugis nang walang malay. Nagtaka sila at sinubukang gisingin si Florante. Na magkaroon ito ng malay, sumigaw ito upang humingi ng saklolo. tulong! Tulong! Pinakawalan ni Aladdin si Florante sa pagkakatali. Nang nagkamalay si Florante, natuklasan niya na ang kaaway niya na si Aladdin ang kanyang naging tagapagligtas. Pinagpala at pinakain ni Aladdin si Florante hanggang sa tuluyan siyang gumaling at lumakas. Bagaman magkaaway tayo at makaiba ng sekta at reliyong nabibilang, ay tutulungan pa din. Isinalaysay ni Florante kay Aladdin ang kwento ng kanyang buhay simula pagkabata hanggang sa mag-aral siya sa Atenas at makilala ang taksil na si Adolfo. Sinabi niya rin na makaraan ng ilang panahon ay nakatanggap siya ng sulat na nagsasabing namatay na ang kanyang ina. Nagkasakit siya at napilitan ng kanyang ama na siya'y ipasundo. Sige ka, Adolfo. Pinayagan ng gurong si Antinor ang kanyang pamangkin na si Menandro upang samahan si Florante sa pagbabalik sa Albania. Labis na natuwa si Florante sapagkat matalik niyang kaibigan si Menandro at ito rin ang nagligtas sa kanya sa kapahamakan na idinulot ni Adolfo. Sa kanyang pagbabalik sa Albania, dinala si Florante ng amang si Duke Brescio kay Haring Linceo. Nakatanggap ang hari ng sulat mula sa bayang Crotonia na ito ay sinakop ng mga Moro. Inatasan ni Haring Linceo si Florante upang maging general ng hukbong pagpapalaya sa Crotonia. Bago pa tumulak patungong digmaan si Florante ay nakita niya na agad si Laura, ang prinsesang anak ni Haring Linceo. Nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ang dalawa hanggang sa sila ay nagkaroon ng sumpaan. Ilang beses na nagtagumpay ang hukbo ni Florante sa digmaan hanggang sa tuluyan mapalaya ang Crotonia. Ay, wow, ganun pala yun. Naabutan ni Florante ang pupugutan ng ulo si Laura nang kanyang maitaboy ang mananalakay. Labis na nanibugho si Adolfo sapagkat ipinagbunyi ng buong Albania ang kagitingan ni Florante at sa naitakdang kasal nila ni Laura. Muling umalis at nakipagtunggali ang mga hukbo ni Florante sa mga bayan hanggang sa ganap na nila itong maitaboy. Pinapugutan na rin ni Adolfo ng ulo si Haring Linceo at Duke Brescio. Nagtapos ang kwento ni Florante nang tuluyan siyang iligtas ni Aladdin na noon ay gumagala rin sa kagubatan. Isinalaysay naman ni Aladdin ang dahilan kung bakit siya nasa kagubatan. Nagpalaboy-laboy na siya mula noon dala ng labis sa kapighatian dahil sa nangyari sa pag-iibigan nila ni Florida. Sa kanilang paggagala sa kagubatan ay may narinig na tinig sina Florante at Aladdin. Naroon din pala sa kagubatang iyon sina Laura at Florida. Sa pamamagitan ng pagtudla ay napatay ni Florida si Adolfo. Pinagbunyi sila ng kahariang Albania. Kinasal si Florante at Laura, pati na rin si Aladdin at Florida.